Ito po yung tuloy nung ating lesson 5 na part 2. Natapos na natin yung part 1. Ito yung part 2 nung ating topic last time. Pasensya na po dahil medyo natagalan itong kasunod niya tungkol dun sa usapin natin nung nakaraan na yung miracle na ginawa ni Jesus, yung unang inilahad ni Juan. So ito yung significance or yung makukuha natin dun sa nangyari. Meron tayong katuruan. Ang tawag doon ay typology. Nabanggit ko na ito sa inyo noon pero uulitin natin kung ano yung ibig sabihin ng typology. Ito yung theory concerning the relationship of the Old Testament to the New Testament. Events, persons, or statements in the Old Testament are seen as types, prefiguring or superseded by antitypes, events or aspects of Christ or His revelation described in the New Testament. So example dito, yung Jonah, si Prophet Jonah na kinain ng isda within 3 days and 3 nights, na kinuha naman ni Kristo dun sa sinasabi niyang, destroy this temple sa susunod nating and within 3 days, I will build it up. So, dun kinuha yung si Jonah, nanatili sa tiyan ng isda 3 nights and 3 days. Ganon din yung mangyayari kay Kristo na manatili siya sa libingan within 3 days and 3 nights. Yun yung typology. Kamukha rin ng typology ng Noah's Ark. Ayun ay nire-represent din niya si Christ na tagapagligtas. No? Iniligtas ng Ark sila Noah. Ganon din ang pinapakita na ililigtas din ni Kristo na nire-represent ng Ark ang mga tao. Ganon din si Moses, prophet si Moses, pero may ibig din sabihin kung bakit naging prophet si Moses. So, yun yung sinasabi nating typology. Na dahil kay Moses, hinango niya yung mga Israelita mula sa slavery nila sa Egypt, patungo naman dun sa lupang pangako. Na ganun din yung gagawin ni Kristo from slavery of sin ng mga tao to the promised land naman ng buhay na walang hanggan. So, yun yung typology. So, ano ba yung pinapakita ng wedding at bakit wedding talaga ang unang pinuntahan ni Kristo para makidalo or dumalo? So, ito yung ceremony of marriage, na man plus woman, yung commitment nila sa bawat isa hanggang kamatayan. And the celebration and any celebration that comes after it, eating and drinking and dancing. Ito yung pinapakita ni Kristo na yung relationship ng tao sa Kanya ay parang pag-aasawa, covenant na sinasabi. So, ito yung Revelation 19:6 na Jesus at saka yung church, ayun yung commitment nila forever. So, pinapakita ng kasal na ito yung relasyon na gusto ni Kristo sa kanyang mga disciples. Kaya mababasa ninyo na nabanggit din ito ni Paul. Sa Ephesians 5:20-23, ang sabi ni Paul, the church is called the bride of Christ and Christ is declared the head of the church or the groom. So, ito yun. Umaten si Jesus dito sa wedding na ipinapakita niya na sa kanya rin nagmula yung pag-aasawa. At ito nga ay man and woman. Walang man and man, woman and woman. Pagka ganun yung union, hindi yun kasal, hindi yun pag-aasawa, kundi iba na ang tawag. So, yun po mga kapatid. At tapos yung miracle of turning water into wine naman, ito yung sign that signals the beginning of Jesus' earthly ministry sa John 2:11.
Yung dito pinapakita na simula na nga na dito pinapakita doon sa turning of water into wine, dito pinapakita na ito na ang pagsisimula nung kailangan i-accomplish ni Kristo. Ito yung transition from the old covenant o yung sinasabi nating Mosaic covenant to the new covenant. Ito yung sinasabi natin ngayon na covenant of grace or covenant of Christ. Matatandaan din natin na doon sa huling hapunan, wine din yung ginamit ni Kristo nung sinabi niya, "This is my blood, take it in memory of me." Hindi tubig ang ginamit doon, kundi wine. Napakahalagang tandaan natin na yung mga ginagawa ni Kristo, may hindi lang siya kwento, kundi may kinalaman din ito sa mga gagawin niya, sa kung ano yung nire-represent ng mga ito. At wrap up natin yung ating lesson. Ito yung result ng miracle. Some believe in Jesus and others did not. Yun yung katotohanan. Kahit pa gumawa si Kristo ng kababalaghan, ng milagro, may mga tao pa rin na hindi maniniwala sa Kanya. Malalaman natin yon dahil dun sa susunod na kabanata, ang Kanyang disipulo, ang Kanyang mga kapatid at nanay lang yung supunta sa Capernaum. Ayon dun sa verse 12. It is safe to say na may mga taong naniwala din doon at meron ding hindi. Which is totoo rin sa atin ngayon. Kasi kahit anong persuasion ang gagawin natin sa tao, may mga taong naniniwala sa mga pinagsasabi natin at meron ding hindi. So walang pinagkaiba nung panahon ni Kristo. Ibang tao, kahit ano pang himala ang ipakita mo, hindi pa rin sila makumbinsi na merong Diyos. Babasa natin yon sa mga websites na nagmula daw ang universe sa Big Bang. Hindi sila naniniwala na ang universe ay creation ng Diyos. Yun po yung ating kwento. Dito nagtatapos. At ito po yung isa kong natutunan dito sa ating napag-usapan na the best is yet to come and it is in God's own timetable. Pagka nga ang Diyos ang gumawa, the best yon. Kaya lang, sa Kanya namang sariling kaparaanan, sa Kanyang sariling panahon. Kaya ko nasabi to kasi nga, yung rebuke niya kay Mary na sabi niya, bakit mo ako pinangunahan, hindi pa ito yung aking panahon. So kung may pinapanalangin tayo at no ang Kanyang sagot, hindi pa panahon para siya ay mag-yes siguro or no naman talaga yung Kanyang sagot. Kasi nga, gumagawa siya ng naaayon dun sa Kanyang plano, ng naaayon sa Kanyang sariling kaparaanan, ng naaayon sa Kanyang sariling panahon. Kaya mababasa natin sa Ecclesiastes na there is time for everything. Nangyayari din mismo yan dito sa atin na panahon tayo pinanganak, may panahon din tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan, pero sa Diyos, alam niya. Doon sa ating reflection, ito po yun. What could be the possible feelings and actions you have if you are in the situation of Mary? Kung kayo doon, ano kaya ang reaction din ninyo? Kaya isulat ninyo yan at babasahin natin sa mga susunod. Isa pa ang, why is it better to trust in Jesus than to trust yourself or other people? Bakit nga ba mas magandang pagkatiwalaan si Kristo kaysa doon sa ibang tao or dito sa ating sarili mismo? Sagutin po ninyo yan at pagbulay-bulayan din ninyo ang mga natutunan ninyo. Pwede din ninyong ipamuhay sa inyong
paglakad bilang isang mananampalataya kay Jesus. Para sa assignment naman, tutuloy lang natin yung ating text. John 2:12 hanggang 22. Doon po nagtatapos ating lesson 5. Hanggang sa muli. Paalam!